Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon, Adabul Muta'allimin. So narito pa rin tayo sa Wasailul Ikhlas, mga kaparaanan upang magkamit ng ikhlas. So mayroong 10 na tinukoy. Una, ang pagdisiplina sa sarili. Pangalawa, takwa. Pangatlo, ang makilala ng tao na siya ay nakikita ni Allah. Pangapat, ang pagsisikap na magkamit ng gantimpala sa kabilang buhay, hindi sa mundo na ito, sa kabilang buhay. Panlima, pagpaparami ng dua na siya ay gabayan ni Allah na magkaroon ng ikhlas. Pampito, ang hindi niya pagsisikap na siya ay mapuri. Kumbaga, hindi niya layunin na siya ay mapuri sa kanyang mabubuting ginagawa. Kung pupurihin man siya, walang problema. Pero hindi niya yung ginawa para doon. Kung ang papuri ay magiging resulta ng kanyang mabuting ginawa, hindi na niya na-control yun kasi kontrolado na yun ng ibang tao. Pero ang layunin niya o gawin niyang intensyon na purihin siya ng tao, yun ang riya. Yun ang riya. Kasi nga, yung kaluguran ng tao, maaari rin naman na hangarin ng tao ang kaluguran ng tao. Sa mga bagay na may karapatan dito ang ibang tao sa atin. Okay? Baba, customer, kliyente, magulang, ibang kapatid na Muslim na meron silang karapatan sa atin, wajib na malugod sila sa pagkakatupad natin sa kanilang mga karapatan. Okay? So, pwedeng hangarin ng tao ang kaluguran ng tao. At minsan nga, wajib ito. Kaya nga sa mga bagay-bagay, malawak natin itong tinitingnan. Sa usapin ng ikhlas, oo, hindi natin nahangarin ng papuri ng tao. Pero pagdating sa mga bagay na wajib ito sa atin, halimbawa mga karapatan nila, kailangan nga natin itong ibigay sa kanila. At dapat malulugod sila sa pagkakatupad natin sa kanilang mga karapatan. Ibig sabihin, satisfied sila na naibigay nga ang kanilang mga karapatan. Pangwalo, ang pag-aaral sa talambuhay ng mga scholar lalong-lalo na. At dito nga, binigyang diin na hindi lang talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga sahaba ang pag-aaralan. Kasi ang mga scholar, sila ay pangkaraniwang mga tao, kumbaga. Kung sa kalagayan at sitwasyon, mas malapit ang sitwasyon nila sa sitwasyon natin. Kasi pangkaraniwang tao sila. Ibig sabihin, kung yung mga sahaba, di ba, maaring nakakatamasa rin sila ng epekto ng baraka, ng wujud o pagiging kasama nila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero itong mga scholar na pangkaraniwang mga tao na pinag-aaralan natin ng kanilang talambuhay, ay mas malapit ang kanilang kalagayan sa atin. Kaya mainam na pag-aaralan ang talambuhay nila. At ito yung matatalakay natin ngayon. Pero daanan pa natin yung pangsyam para ma-review natin ang pagtutuos sa sarili. Yun ang pangsyam at pagsampu. Yun nga, ang malaman ng tao na hindi niya makakamit ang ikhlas, liban na lamang na ito ay ibigay sa kanya ni Allah. Walang sinumang taong magkakamit ng ikhlas o ng gabay ni Allah, liban na lamang na ito ay makakamit niya sa pamagitan ni Allah o mula kay Allah. Dahil kahit anong talino ng tao, kahit anong bait ng tao, hindi sila magkakamit ng gabay o ng ikhlas, liban na lamang na ito ay magmumula kay Allah bilang biyaya. Sa pangwalo, al-qira'atu fi akhbaril ulama'il mukhlisina wa ma'rifatu ahwalihim liyaksiba talibul ilmi ma'rifatu bihim. Ang pagbasa sa mga balita o mga pangyayari
tungkol sa mga ulama na mukhlisin. Mukhlis, yun nga ibig sabihin, dalisay sa kanilang layunin. At ang mukhlis sa konteksto dito, di ba yung ikhlas, kabaligtaran siya ng syirkun akbar at syirkun asgar. Okay? Ikhlas na pagsamba kay Allah ng may tauhid, halimbawa sa surat al-Ikhlas. At ikhlas ng pagsamba kay Allah para lang sa kaluguran ni Allah na taliwas sa riya. So dito ang mukhlisin na ito na tinutukoy, ulamaul mukhlisin, sa konteksto ng aklat na ito ay ang ulama na mga sincere o dalisay ang kanilang layunin para kay Allah. Na pag-aaralan natin ang kanilang mga buhay upang malaman natin ang kanilang mga kalagayan. Na yung sinasabi ko, yung kalagayan ng mga scholar ay mas malapit sa atin, kumbaga, ang kanilang mga kalagayan. Mas malapit sa atin. Bawa niyan, si Imam Ahmad, naranasan niya yung maging ulila, wala siyang ama, ulila siya sa ama. Naranasan niya yung maging working student. Habang nag-aaral siya, nagsa-sideline siya ng kung ano-ano, magkargador para lang matustusan ang sarili niya at ang kanyang pamilya. Si Imam Ahmad, naranasan niya na magpaupa ng tindahan. Katulad talaga ng marami sa atin. Kaya nga, pinag-aaralan din natin yung buhay nila. Bukod pa dun siyempre sa sira at sa talambuhay ng mga sahaba. Dahil makikita natin kung paano sila kumilos, kung paano sila gumanti sa mga ginawa sa kanila, o paano sila nakikitungo, paano sila nag-aral. Kasi yung mga pagsubok sa panahon nila, maaari nating masabi na umiiral pa rin hanggang ngayon. At syempre, isang malaking pinagkaiba ng mga ulama, naliban pa nga doon sa salaf, liban pa doon sa unang 3 henerasyon ng mga Muslim, lalong-lalo na sa mga sahaba. Ang mga sahaba kasi nung panahon nila, umiiral pa yung tashri' na tinatawag. Tashri', ano yung tashri'? Pagsasabatas. Ipinapahayag pa ang batas kasi hindi pa kompletong naipahayag ang Quran. Hindi pa namamatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So anytime, maaring magkakaroon ng pagsasabatas ayon sa kilos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero sa panahon ng tabi'in at ang mga tabi'ut tabi'in, siyempre itong mga sumunod na mga henerasyon, sina at si Abu Hanifa, nabibilang pa sila dun sa tabi'ut tabi'in. Okay, yung mga naging magulang nila, kumbaga mga apo ng mga sahaba o anak ng mga sahaba. Pati yung naging mga guro nila. Pero kasi sa 4 na imam, si Abu Hanifa yung pinakamatanda o pinakanauna kumbaga. Tapos si Imam Malik, estudyante niya si Imam Shafi'i. Estudyante ni Imam Shafi'i si Imam Ahmad. Yung kanilang sitwasyon ay iba doon sa sitwasyon ng mga sahaba at makikita natin kung paano nila inunawa ang mga dalil, alhamdulillah, at paano sila kumilos sa isang lipunan na kakaiba, sa lipunan na kung saan umiral doon ng mga sahaba at kung saan, kumbaga, kasama pa nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun ang kahalagahan bakit mainam na pag-aralan ng talambuhay ng mga scholar. Lalo naman kung scholar sa panahon natin ngayon. Ngayon din, yun nga, gagawin natin silang wakudwatun min syama'ilihim, na sila ay gagawin nating mga huwaran sa kabuuan ng kanilang mga pagkilos o pagsasabuhay sa mga turo ng relihiyon na ito.
Dahil marami tayong matututunan sa kanila. Nga, palagi ko nababanggit. Bago si Sheikh bin Baz rahimahullah, so nakikilala siya sa paninindigan niya sa tauhid, pero siyempre may kilala din natin siya sa kanyang pagsasabuhay sa kanyang kaalaman. Bawa nga niyan yung nakukwento na nang minsan magkakasama si Sheikh bin Baz at Sheikh Al-Albani. Ano lang sila halos magkasing edad lang din sila at same year lang sila namatay, 1999. Okay? Yung nga, minsan magkakasama sila. Ang pinag-iimam talaga ni Sheikh bin Baz sa kanila ay si Sheikh Al-Albani. Kasi pare-pareho naman silang hafid, pero pinakamaalam sa kanila sa sunnah, si Sheikh Al-Albani bilang muhaddith. Kasi nga pinag-aaralan natin yung talambuhay ng mga scholar upang sila ay maging huwaran natin. Faida arafta ma kana alayhi salafun as-salih min shiddatin fil khawfi min Allah ta'ala wa mulazamat at-taqwa wa badalu muhjamihim fi ta'atillahi ta'ala wa nilul ulum wa hifdhaha ittakhadtahum manair ala tariqil ilmi wa ma'alim fi durubil ma'rifah. So, sa pag-aaral natin sa talambuhay ng mga scholar, nabanggit na rin dito yung salaf, yung naunang henerasyon ng mga Muslim. Pero mas pinagbibigyan diin dito syempre yung mga Muslim na liban pa sa mga sahaba. Kasi mga sahaba, kumbaga, mas malapit sila sa kaalaman. Ngayon, paano yan? Halimbawa, kung katulad natin na malayo na tayo sa kaalaman. Malayo sa kaalaman, ibig sabihin, mahaba na yung panahon ng lumipas mula sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa panahon natin ngayon. At malayo rin tayo sa mga sentro ng kaalaman. Na kung malalaman natin kung paano ang naunang henerasyon ng mga Muslim ay matindi ang kanilang takot kay Allah at kung paano silang nagpanatili ng kanilang takwa at kung paano silang nagsikap na sundin si Allah at makamit ang kaalaman sa relihiyon at mapangalagaan ito. Mapangalagaan ibig sabihin, hindi lang makabisado. Yung heft na sinasabi rito, hindi lang pagkakabisado. Okay? Kasama na rin dito yung pagsasabuhay dito. Dahil ito ang tunay na layunin ng heft. Maging ito man ay pagkakabisado ng Quran, pagkakabisado ng hadith. Walang saysay. Ang Quran na kinabisado, kung hindi naman ito na-apply. Okay? Kung hindi naman ito na isa sa buhay. So kung nalalaman mo ito, kukunin mo ang kaalaman na ito bilang liwanag sa iyong landas patungo sa kaalaman. At mga palatandaan sa iyong landas patungo sa karunungan. Nang kinakamit ng tao, kumbaga, ay hindi lang ilm, hindi lang kaalaman, pati karunungan, insyaallah. Dahil ang kaalaman, hindi lang ito mga impormasyon na kinakabisado, dapat isinasabuhay. Ang kaalaman ay dapat ginagawang buhay ng tao, hindi lang ito nasa notebook. Okay? Ilang notebook na yung napuno mo? Marami na, di ba? Pero ang notebook na yun, walang saysay yun kung hindi isa sa buhay ng tao yung kaalaman. So dapat isa sa buhay ng tao ang kaalaman. Hindi lang para sa kapakanan ng kaalaman, kundi para makuha niya yung gantimpala ng kaalaman na ito. At yun nga, ang kaalaman, kung hindi mo ginagamit yan, hindi mo yan pakikinabangan at wala rin, makakalimutan mo lang. Kasi hindi mo siya ginawang buhay mo . O sige, nandito ka, araw-araw, pupasok ka. Tapos bukas tatanungin ko kayo, wala na naman, nakalimutan na naman. Kasi hindi sinabuhay ang kaalaman. Kumbaga, minsan yung tao, nag-aaral siya, pero paglabas niya ng pag-aaral, nasa ibang mundo na siya. Nasa ibang mundo na naman siya at wala nang koneksyon yung kaalaman
sa buhay niya doon sa labas ng pag-aaral. Ang gawin yung buong mundo ninyo ang pag-aaral. Yung Arabic, kaya sinasabi ko sa inyo palagi, i-apply ninyo. Magbasa kayo ng magbasa din ng Quran. Kasi kung alam nyo lahat ng batas ng Arabic, grammar, oo, hindi naman kayo nagbabasa ng Quran, wala, makakalimutan nyo yun lahat. Makalimutan nyo yan lahat. Bakit may tao, hindi naman nag-aral ng Arabic masyado, pero naunawaan niya kung ang salita ay magiging kasra, fatha o damma, yun ay dahil sa isinasabuhay niya ang kanyang kaalaman. Okay? Yun ay dahil sa isinasabuhay niya ang kanyang kaalaman. Yung mga scholar, akala nyo ba sa masjid lang sila nag-aral o sa university? Hindi. Kahit sa labas ng pag-aaral, nag-aaral sila, nagbubuklat sila ng libro, nakikinig sa ibang lecture. Okay? Hindi yung nandito lang kayo, yan, mag-aaral, tapos mamaya, nagsiselfone na, kaya nakatunganga, i-apply dapat ang kaalaman, inshallah. At tuloy-tuloy ito na ginagamit. Gawin itong buhay ninyo. Gawin ninyo itong buhay. Sa sunod sinabi, وَذَلِكَ لِأَنَّ أَخْبَارَ الْعُلَمَاء تُؤَثِّرُ فِي النُّفُوسِ وَتَحْفُزُهَا لِلطَّاعَةِ. Dahil ang pag-aaral sa buhay ng ulama ay may epekto sa ating mga sarili. Kumbaga, nai-inspire tayo sa kanila at nagtutulak sa atin patungo sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Abu Hanifa rahimahullah, al-hikayatu anil ulama'i wa mahasinuhum ahabbu ilayya min katirin min al-fikhi li'annaha adabul qawm. Ito yung wala ngayon. Ang mga kwento raw tungkol sa mga ulama at siyempre mga kwento tungkol sa kanilang kabutihan, kanilang ugali, kanilang asal, ay mas kamahal-mahal sa akin, sabi ni Abu Hanifa, mas kamahal-mahal sa akin kaysa sa karamihan sa mga impormasyon sa fiqh. Dahil ito ang mabuting asal ng qawm. Ang qawm na ito, qawm ng mga Muslim, ummah ng mga Muslim. Mas gusto raw niyang pag-aralan ang kwento tungkol sa buhay ng mga ulama, kung paano sila naging mabuti, dahil ito ang dapat na ugali ng Muslim. Dahil ito ang ugali dapat ng Muslim. At ang adab at ang ilm ay hindi pwedeng magkahiwalay. Ang adab at ang ilm ay hindi pwedeng magkahiwalay. Ang mabuting asal at ang kaalaman ay hindi pwedeng magkahiwalay. Ang kaalaman na walang kasamang mabuting asal ay katulad ng apoy na walang panggatong. At ang mabuting asal na walang kaalaman ay katulad ng katawan na walang kaluluwa. Iiral sila panandalian, pero mamamatay din. Okay? Yung apoy na walang panggatong, liliyab yan sandali, pero mamamatay din. Yung katawan na walang kaluluwa, o siguro hihinga pa yan ng sandali, titibok ang puso sandali, iikot sandali yung dugo, pero maya-maya, wala na, patay na. So magkasama, yung adab at yung kaalaman. Bawa nga niyan, sa marami sa mga mukaddima ng mga aklat, nababanggit madalas yung magagandang asal ng mga scholar. Halimbawa niyan, yung palagi nating nababanggit tungkol sa kanila, kung paano sila nagsasabuhay ng kanilang relihiyon. Halimbawa niyan si Sheikh Sufyan al-Thawri. Mayaman siya actually, mayaman siya. Pero makikita natin na sa kabila ng kanyang yaman, yung pagiging zahid, yung pagiging matuwid at matipid. Kumbaga, na hindi siya nagpapakalunod sa kanyang yaman. At meron akong hindi talaga makalimutan dun sa kanyang sinabi. Tinanong siya ng isang tao, paano daw niya nagagawa
na maging zahid kahit siya ay mayaman. Tinanong siya, bakit ka nagtitipid? Mayaman ka naman. Parang yung ugali kasi niya contradictory. Na makikita niyo sa kanya yung bakas ng pagtitipid na sa kabila ng kanyang pagiging mayaman. Sabi niya, ang kanyang pagiging mayaman ay para lamang hindi siya magkakaroon ng pangangailangan sa ibang tao. Lalong-lalo na sa mayayaman. Ibig sabihin, hindi siya mamamalimos. Hindi siya lalapit sa politiko, hindi siya lalapit sa mga negosyante. Dahil gagawin lang siyang basahan ng mga ito. Totoo nga. Kaya nga, sa ngayon, sa mga nagdadaawa, malaking malaking factor sa kanilang mga paraan ng da'wa, pati na rin ugali. Yung ugali nung nagpapasweldo sa kanila o nagpopondo sa kanila. Kung gusto nung nagpopondo sa kanila, araw-araw 10 syahada, gagawa ng paraan yun, para nga may magsyahada 10. Gagawin pa niyang isang barangay yun, kaya niyang gawin yun. Kasi yun yung pinapagawa sa kanya. Kaya pipilitin siya, yung scholar halimbawa, pipilitin siya ng politiko na magbigay ng fatwa na pabor sa politiko na yun. O di ginawa nga siyang basahan. Yung term nga na ginamit ni Sheikh Sufyan al-Thawri, la illa yatamandiluna, sabi niya, upang hindi nila tayo gagawing basahan. Yung mandil, nalala niyo yung mandil? Towel. O yun, ganun din, parang basahan. Pagtapos mo maghugas ng kamay, ipuputas niya yung mandil doon sa kamay. Ayaw niya maging ganun. Sabi na lang, mga scholar, marami sa kanila naging ganun. So, tinatanggihan nila yung marami sa mga sponsorship dahil ayaw nila na naapektuhan yung kanilang mga fatwa, yung kanilang mga desisyon, yung kanilang mga kahit pa hindi sa masamang paraan. Narinig ko minsan yung isang estudyante ni Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Meron daw binigay sa kanyang kotse. Kay Sheikh Al-Uthaymin, kotse. Hindi nagtagal yun, maya-maya pinamigay niya. Pinamigay niya yung kotse doon sa isang estudyante niya na bagong kasal. Pinamigay niya yung kotse. Na yun nga, maaaring isa sa mga dahilan doon yung ayaw niya na maimpluwensyahan siya ng sino man sa kanyang mga fatwa, sa kanyang pagtuturo, sa kanyang mga sinasabi, o kumbaga, mauobliga siya na magbayad ng utang na loob. Magbayad ng utang na loob. Kaya maganda sa scholar talaga yung magkakaroon siya ng independence, inshallah, na hindi siya napapailalim sa sino man na maaring may personal na motibo sa kanyang ginagawang da'wa o sa kanyang mga programa. So alam ko yan kasi yung mula nung nag-Muslim ako, nasa Islamic Center ako nagtatrabaho. Pag nagtatrabaho ako sa Islamic Center, sunod-sunuran ka lang din talaga doon sa amo mo. So, maaaring hindi mo gusto yung ginagawa niya, pero wala ka naman magagawa. Yun yung utos niya. Wala kang magagawa. Kaya mainam sa Muslim na magiging independent siya, lalong-lalo na sa kanyang pamumuhay, sa kanyang kabuhayan. At yun yung isa sa mga aral na nakuha ko sa pag-aaral sa talambuhay ng mga scholar. Na siyang andito ngayon na tinatalakay natin ang kahalagahan nito. At syempre sa kanilang ikhlas. Halimbawa, doon sa mga kwento na madalas mabanggit, siguro narinig nyo na ito sa tablig. Narinig nyo na siguro ito Ismail sa tablig. Yung meron daw namimigay ng pagkain gabi-gabi. Iniiwan doon sa sinasabit sa may pinto, sa may gate. Tapos isang araw bigla na lang natigil.
yung paglalagay ng pagkain sa mga pinto nila. At nalaman nila kung sino talaga yung nagbibigay, yung kamamatay lang. Narinig niyo na yung kwento na yun. Sa kanyang ikhlas, ayaw niya magpakilala na siya yung namimigay ng pagkain. Sinasabit niya yun sa madaling araw para hindi siya makita ni naman. Actually, yung napagtibay na mayroong ganong ulat na ginagawa niya ngayon, yung anak ni Al-Hussein, si Ali bin Al-Hussein bin Ali bin Abi Talib, anak ni Al-Hussein. So doon sa, hindi ko maalala kung saan ba ito nangyari. Kung sa Baghdad ba o sa Kufa o sa Madina. Basta isa sa tatlo na yon. Kasi natira sila sa tatlong lugar na yun. Kasi nung panahon ni Ali, ang khilafa nilipat na sa Iraq. Nilipat sa Iraq, hindi na sa Madina. Tapos nung panahon, basta nung napatay si Uthman bin Affan, inilipat na yung capital ng khilafa sa Kufa, sa Iraq. At nung naging khalifa naman si Muawiyah, ang khilafa nilagay na sa Damascus. Kumbaga yung capital. So nung namatay daw, si Ali bin Al-Hussein, yung 100 daw na bahay na binibigyan niya ng pagkain gabi-gabi, nagulat na lang sila na natigil yung pagbibigay ng pagkain at nalaman nila na yung gumagawa pala nun ay walang iba kundi si Ali bin Al-Hussein. So yun ay kumbaga isang kwento ng ikhlas ng naunang henerasyon ng mga Muslim, alhamdulillah. Kasi kung si Al-Hussein kasi sahaba, so si Ali bin Al-Hussein, itong namatay na namimigay ng pagkain doon sa mga kapitbahay niya, siya ay tabiin. So napakainam na kapitbahay yung ganitong kapitbahay, alhamdulillah, na may ikhlas. At syempre nagdudulot ng pakinabang sa kapitbahay. Sana all. So sinabi ni Abu Hanifa, nakamahal-mahal daw sa kanya na pag-aralan ang kwento tungkol sa mga ulama dahil ito ang marapat na ugali ng mga Muslim. Okay? So may naalala pa ako, si Imam Malik yata yung nagsabi nun. Sinabi ni Imam Malik na bago pa man daw nila pag-aralan ng kaalaman ay pinag-aralan muna nila ang adab o magandang asal. Bakit? Kasi napapaloob sa adab yung ikhlas. At yun nga, wala kang pakikinabangan sa kaalaman mo kung wala kang ikhlas. At wala ka rin namang mabuting asal. Wala, magiging praile ka lang. Magiging katulad ka lang din nung iba, graduate nga ng Islamic University pero kulang sa tamang asal. Kaya, kumbaga, hindi rin nagkakaroon ng hikma yung kanilang pagsasalita at yung kanilang mga ginagawa. So, importante yung pag-aaral ng adab o kumbaga mabuting asal ng mag-aaral, lalong-lalo na sa kanyang kaalaman. O kahit doon sa nagtuturo sa kanila, inshallah. So, merong si Imam Malik din yata yung nagsabi nun, na sinabi niya na meron silang guro na sa sobrang paggalang daw niya sa guro na yun, ayaw niya raw na kumbaga, paglalapitan niya yung talagang pinipili niya yung kanyang sasabihin. Pipiliin niya yung kanyang sasabihin nang sa gayon hindi may inis yung guro dun sa kanyang itatanong o sasabihin. Yung kabilang din yun sa mga magagandang asal. Kabilang din yun sa magagandang asal. Pero syempre, depende rin sa ugali ng tao. Minsan may tao na maaaring wala namang masamang intensyon, makulit lang talaga. Parang kambal, minsan nakakainis din. Depende rin sa ugali siguro ng tao. Pero yun yung sinabi niya. So maaari din nating panghawakan, inshallah, bilang isa sa mga halimbawa o tagpo kung paano nila isinabuhay ang kaalaman, alhamdulillah. So nga sinabi ni Abu Hanifa, dinugtong niya rito yung ayah doon sa sinabi niya.
kung bakit gustong-gusto niya pag-aralan ang mabubuting asal ng mga scholar. Sinabi niya, yung sinabi ni Allah, hindi na binanggit dito kung saang aya ito. Ulaika alladhina hadallahu fabihudahum iktadi. Sila ang mga ginabayan ni Allah, kaya tahakin ninyo o hangarin ninyo ang gabay nila. Okay? So hangarin natin ang gabay ng mga scholar na ginabayan ni Allah. So ibig sabihin, tatahakin natin ang bakas ng kanilang mga kaalaman, bakas ng kanilang pamumuhay, bakas ng kanilang pagsasabuhay sa kaalaman, mga gawaing pagsamba, mga pang-araw-araw na mga gawain, inshallah. So ugaliin din ninyo yung magbasa o kaya makinig ng lecture kapag bakanteng oras. Kasi yung kaalaman nga, hindi nyo lang yan makukuha habang may nagle-lecture. So kayo mismo magsikap kayo na magkamit ng kaalaman. Gawin yung lifestyle, yung kaalaman. Gawin din yung lifestyle, yung kaalaman. Yung katulad ng ginawa ko, nung nag-aaral pa ako doon sa Saudi, hindi ko pinag-aralan yung Arabic ng subject sa eskwelahan. Ginawa ko siyang buhay ko. Yung cellphone ko, Arabic. Yung computer ko, Arabic. Pag kausap ko yung Arabo, Arabic talaga. Hindi ako nagsasalita nung yung Bengali na yung Arabic na Bengali. Kaya tungtuwa sa akin yung mga kapitbahay namin dun kasi ngayon lang daw sila nakakapagsalita nung salita talaga nila. Kasi kahit yung Arabo, pag magsalita ng Arabic, Bengali na rin. Sabi nila, natutuwa raw sila na nagagamit daw nila yung pag-aralan nila nung elementary pa sila na grammar. Kasi sa ngayon, sa Saudi Arabia, o kahit sa ibang mga bansang Muslim, yung Arabic nila nahaluan na ng colloquial na Arabic. Na kung di lamang dahil sa Quran, siyempre salita ni Allah yung Quran, kaya pwede nating masabi na kung di lamang dahil sa Quran, nagbago na rin yung Arabic. Katulad kung paano nagbago ngayon ng Tagalog. Ngayon, may Tagalog ngayon, di ba? O basahin niyo yung mga sinulat ni Balagtas. Wala na, hindi niyo na maintindihan yun. Pero yung Quran, alhamdulillah, ang Arabic ay napapanatili sa original na anyo nito dahil sa Quran, alhamdulillah. So ganoon din tayo. Gawin nating lifestyle, bahagi ng ating lifestyle yung Arabic. Ano pa nga nun Nanonood ako nun ng cartoons. May Arabic version. So pinapanood ko yun. Meron ngang yung Adnan Walina, pinapanood ko yun. Sesame Street, may Arabic version yun. Yung Almanahil. So yun, pinapanood ko rin yun. So gumawa kayo ng paraan na ma-apply ang kaalaman. Kasi doon nyo lang kumbaga mapagtitibay ang inyong kaalaman at doon lang magkakaroon ng silbi ang kaalaman. Inshallah. Hindi lang yun, nandito lang kayo. Sulat kayo ng sulat sa notebook, mamaya notebook na yun, tatapon nyo na. Wala na. Anong silbi ng notebook? Diba? Kung di mo naman ina-apply. So wala ni-apply ang pinag-aralan. Bawa yan, di ba? Duhur. Meron dito, hindi nagsala mag-isa. Kasi natatakot daw siya. Kaya nauna na siya magsala. Anong kinatatakutan niya? Baka maliit daw sa eskwelahan. Wala rin namang saysay yung nauna siyang nagsala kasi hindi rin naman siya makakapasok. Kasi kambal niya nagsala dito kasama yung jamaa. Okay? Kung alam mo yung yung bagay na yun, di ba? Sige, yun yung nalaman mo. Andun yung ilm. Pero wala sa iyo yung tamang pag-a-apply nung kaalaman. Kasi kumbaga, hindi mo siya tinimbang muna, hindi ka nag-apply ng mga prinsipyo kung paano may a-apply o may ilalapat ang dalil sa iba't ibang mga kalagayan. So yan, matututunan din yan sa pag-aaral sa talambuhay ng mga scholar, alhamdulillah. Maraming iba't iba pang mga aralin, inshallah. Kung hindi nyo kaya magbasa ng isang buong libro, sabi yung kambal, di rin sila mahilig magbasa. Di magbasa kayo ng maikli lang,
Meron naman yan, dami-dami sa Google yan. Dami-dami sa internet. Mga talambuhay ng mga scholar, mga kwento tungkol sa buhay nila. Di ganun lang, paunti-unti. Paunti-unti lang. Inshallah, at kalaunan, dadami din yun. Inshallah. So tutuloy natin ito next week. Yung ngayong pang-siyam, yung pagtotoo sa sarili. At yun nga ang panghuli na rin. Siguro baka matapos na natin ito next week. Yung pagkakamit ng tawfik ni Allah. Tapos yung sunod na chapter, Alamatul Ikhlas. Mga palatandaan ng ikhlas. So ikhlas pa rin. So may kita natin dito sa libro na ito, Adabul Muta'allimin. Ang malaking bahagi nito ay puro ikhlas. Okay? Hindi nito ituturo sa inyo paano magkabisado, hindi nito ituturo sa inyo paano maging magaling sa Arabic, hindi nito ituturo sa inyo paano maging mahusay makipagdebate, hindi ito tuturo sa inyo paano yung sumikat, ituturo nito sa inyo ang ugat ng lahat ng kabutihan, ang ikhlas, inshallah. So hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.